question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Hindi ba? Kasi binabanggit yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Kumpirmadong kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang na-recover na labi sa Tuba Benguet ayon sa DILG at blunt force trauma raw ang dahilan ng kanyang pagkamatay batay sa autopsy. Ngayong nabauna sa hukay ang kanyang mga nalalaman, matutukoy pa kaya ang totoong may pananagutan? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Mga labing na-recover sa Tuba Benguet, kumpirmadong kay former DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ang resulta ng kanyang autopsy report, alamin. Batangas Representative Leandro Leviste binatikos ni Congressman Terry Ridon. Mga dokumentong galing daw mismo kay Cabral, hindi raw agad inilabas. Exclusive assets ng isang suspected Chinese drug lord at iba pang mga kasamahan nito, pinatawa na ng freeze order. Ilang Epstein investigation files inilabas na ng US Justice Department. Team Philippines naghakot ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games. At ilang early Christmas celebrations sa iba't ibang parte ng mundo. Silipin sa Christmas Stories ng BNC. Dinuldukan na ng DILG ang mga espekulasyon ng umano'y fake death matapos kumpirmahin kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang na-recover na labi sa Tuba Benguet. Batay sa autopsy report, blunt force trauma raw ang ikinamatay ni Cabral dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Wala rin raw umanong natukoy na tama ng bala o anumang palatandaan ng foul play. Inaasahan namang isusuko ng asawa ni Cabral ang mga personal na gamit nito sa mga investigador matapos ang libing. Natagpuan ng labi ni Cabral noong Huwebes, December 18, sa gilid ng Bued River sa Tuba Benguet, malapit sa Cannon Road. Isa siya sa mga tinuturing na key figure sa multi-billion peso flood control scandal. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang authenticity ng isang kumakalat na larawan na nagpapakita umano ng mga sandali ilang oras bago matagpo ang walang buhay si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Tuba Benguet. Kita sa picture si Cardo Hernandez, ang driver ni Cabral na nagsa-selfie kasama sa gilid ng kalsada. Hagip sa larawan si Cabral na nakaupo sa barrier ng Cannon Road. December 18 nang matagpuan ang katawan ni Cabral sa bangin ng naturang lugar. Idineklara siyang patay ng isang municipal doctor at 12:03 a.m. noong December 19 matapos maiahon ang kanyang katawan. Kinwestiyon ni Congressman Terry Ridon si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa di paglalabas ng mga dokumento galing kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sagot ni Leviste,
Mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Redon kung bakit hindi ba inilalabas ni Leviste ang listahang ito hanggang ngayon. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Hindi ba? Kasi binabanggit niyo yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. Nang tanongin natin si Leviste, bumaling ito pabalik kay Redon at sinabing si Redon at ang kanyang mga kasama ang nag-utos na wag muna itong ilabas. Payo ni Leviste, mag-usap muna ang komite ni Redon at talakayin ang dokumento sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts kung saan chairman si Redon. Agad ding sumagot si Redon kay Leviste. Kung tutuusin, kaya naman daw ilabas ni Leviste ang mga papeles nang walang nag-uutos sa kanya mula sa Kongreso dahil pwede naman siyang mag-file ng House Resolution o magpahayag sa pamamagitan ng isang privilege speech. Wala rin anya siyang nalalaman na kahit anong advice o order mula sa sinuman para i-withhold ni Leviste ang sinasabing dokumento. Sagot naman ni Leviste, nang itinigil ang Infrastructure Committee hearings, ayaw na raw ng mga kongresistang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay, kaya sa ICI niya ito ipinakita. Samantala, kumpiyansa si Redon na uusad ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng pagpanaw ni Cabral dahil ang mga nauna namang kaso laban sa ilang mga opisyal umandar kahit walang testimonya mula sa dating DPWH Undersecretary. Sa totoo lang ho, magtutuloy ho yung flood control investigations, pagpapanagot mga kaso, whether or not nandyan po si former Undersecretary Cabral. More importantly, marami ho sa mga kaso na i-file had proceeded even without her testimony, even without her documents. At bunsod ng mga aligasyon kay Cabral bilang dating nakakaalam umano sa parametric computation ng allocable budget ng DPWH, hindi naman daw maililibing kasama ni Cabral ang maaaring haraping pananagutan ng dating Undersecretary. Siyempre, pagka ho criminal, the criminal case extinguishes because of her death. No? I think that should be clear. Pero yung second point on civil damages and civil cases, natanong ko kahapon yung prospect po ng civil forfeiture. Pagka ho, maipakita for example na much of her wealth had been taken through illegal means, the estate of Mrs. Cabral will have to answer for it. Nakikiramay ang kongresista at pinaalalahanang nasa kamay na ng mga investigador ang pagtukoy sa kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isa sa mga itinuturing na central figures sa flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ngayong hindi na mahahabol pa para sa kanyang testimonya, tiniyak ng DOJ na gugulong ang pagbawi sa assets ni late DPWH Undersecretary Catalina Cabral sakaling mapatunayan na galing ito sa korupsyon. Kasabay nito, hinamon ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang ICI na isa publiko ang mga impormasyong iniwan ni Cabral kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Because if there's someone who will be able to link nga the big fish to the infra, that's her. Ganiyan inilarawan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral.
Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, nagpahayag si Magno ng pagkahinayang bunsod ng anyay unfortunate death ni Cabral sa gitna ng flood control scandal investigations. Hamon ni Magno sa Independent Commission for Infrastructure, isapubliko nito ang mga impormasyong isinalaysay ni Cabral at maging ang mga dokumentong inabot nito nang dumalo siya sa isang hearing ng komisyon noong September 24. We don't know what the agreement, the arrangement between ICI and Yusek Cabral. That's why it's important for the ICI to be very transparent because we don't know what the conversation is. We don't know what documents they've uncovered. You know, this whole system of what's going on with our infra projects, the way they are determining and the way Congress is influencing the projects, this is a very informal process because it has been declared already that they shouldn't be meddling in this whole process because that's unconstitutional. So, how can we now establish a case against politicians if your witness is gone? Diba? Supposedly. Dagdag ni Magno, dapat maging transparent ang ICI kung nasaang parte na sila ng kanilang investigasyon. Sang-ayon din ito na magkaroon ng serye ng investigasyon sa pagkamatay ng dating undersecretary at siguruhing mapepreserve at mapoprotektahan ang mahahalagang ari-arian nito na maaaring makatulong sa investigasyon. Una nang nadawit ang pangalan ni Cabral sa gitna ng isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado, kung saan ito raw umano ang kumukuha ng mga listahan ng proyektong pinapa-insert ng mga kawani ng gobyerno sa DPWH budget. Ayon sa DOJ, hindi makakaligtas sa forfeiture ang mga naiwang ari-arian ni Cabral sa kabila ng pagpanaw nito. Sa pag-aaral po natin ng batas, alam natin na yung kamatayan ng isang akusado or posibleng akusado extinguishes criminal liability. Pero batid din naman natin na hindi naman ito nag-extinguish dun sa iba pang posibleng yung civil forfeiture, other civil liability. Kaya patuloy pa rin yung paghahabol ng pamahalaan at kailangan lang natin dumaan sa proseso. Dagdag pa ng ahensya, magpapatuloy ang investigasyon ng AMLAC at NBI dito. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Nanawagan ng tulong ang NBI sa publiko para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hinihingi ng ahensya ang dashcam footage ng mga motoristang dumaan sa Kenon Road, Tuba, Benguet noong December 18, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Partikular ang footage sa bahagi ng Sitio Maramal, Camp 5, Barangay 4, Tuba, Benguet. Pagtitiyak ng NBI na mananatiling confidential ang mga impormasyon at gagamitin lamang sa investigasyon. Sa mga nais tumulong, maaaring makipag-ugnayan sa numerong 0908-978-0135 o mag-email sa nbiserves@nbi.gov.ph. Hindi raw ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya ang nakakuha ng pinakamalaking proyekto sa DPWH. Sa panayam ng politiko nightly sa Billionaire News Channel, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mas pumaldo sa kontrata ang tinaguriang contractor at CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Ang masasabi ko ay hindi naman si Diskaya ang pinakamalaking proponent ng mga DPWH projects. Ang sinabi sa akin mismo ng ICI, mas malaki pa ang mga kontrata na nakuha ni Congressman Edwin Guardiola. Dahil siya nga ay nasa Kongreso, siya ay nakaka-access sa malaking pondo sa DPWH. Batay din anya sa mga dokumentong iniwan ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, nakapangalan na sa mga kumpanyang konektado kay Guardiola ang ilang proyekto kahit di pa dumadaan sa bidding process. Ang isang kasamahan ko sa Kongreso, si Congressman Guardiola, ay mismo kontraktor sa pamamagitan ng mga kumpanyang konektado sa kanya sa mga proyekto sa aking distrito. Pero ang mga files mismo ni Yusek Cabral ay nagpapakita na ang 6 na proyekto ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Guardiola ay bago pa man ang bidding ng mga proyektong ito, nakasulat na sa kanyang files na para sa isang grupo
na konektado kay Congressman Garjola. Kaya gate ni Leviste, dapat protektahan at isapubliko ang mga dokumento ni Yusek Cabral dahil posibleng ito ang susi para matukoy kung sino ang dapat managot sa flood control scandal. Sinimula na ng US Justice Department ang pagsasapubliko ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon kay Jeffrey Epstein. Kabilang sa mga inilabas ang mga larawan ni na dating US President Bill Clinton at iba pang kilalang personalidad na kasama ang convicted sex offender. Kabilang din sa disclosure ang listahan ng higit 250 masahista. Redacted ang mga pangalan para maprotektahan umano ang potential victim information. Muli namang umugong ang mga aligasyon ng posibleng high-level cover-up dahil marami sa mga dokumento ang heavily redacted. Ayon sa Justice Department, libu-libong records pa ang ilalabas sa mga susunod na linggo. Matatandaan na noong 2019 namatay si Epstein sa isang kulungan sa New York habang hinihintay ang paglilitis sa mga kasong sex trafficking. Assets ng umano'y Chinese national as suspected drug lord Willie Ong. Pinatawan ng freeze order. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa Elliptical Road, Kalayaan Avenue, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Nagpapanggap lang daw na Pilipino ang suspected drug lord na si Willie Ong, na isang Chinese citizen pala. Kasunod nito, higit 200 assets na iniuugnay kay Ong at iba pa ang pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbag. Pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ng suspected Chinese drug lord na si Willie Ong o Kai Shimeng at iba pang kasamahan nito mula sa naging petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dyan ang nasa 90 bank accounts, 89 real properties at 29 motor vehicles na nakapangalan kina Ong, ID Taiyang o Jai Jing Yang, Michelle Santos C, Jack Taiyang, Samson Guo Yang, Elaine Chua, Albert Valdez C, Bao Guanxie at mga kumpanyang CQM Petroleum, Chalinson Trading Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. May 2024, nang ianunsyo ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na plano ng pamahalaan na kunin ang nasa 300 properties nila Ong na may bilyon-bilyong pisong halaga. Ito ay matapos ang mga naging pagdinig at investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs. Dito natuklasan na tila Chinese citizens pala si Ong at nagpapanggap lamang bilang mga Pilipino. Sa isa pang congressional hearing noong August 2024, inilabas naman ang isang matrix na nag-uugnay sa mga nabanggit na Chinese nationals sa dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Isang bagay na ilang ulit itinanggi ng kampo ni Yang at ng dating Pangulo. In accordance with the discovery of the AMLAC, na 29 billion, dito sa kulay blue, makikita nyo, sa 29 billion pesos na umikot doon sa 36 accounts ni Alice Go, isa sa mga pinuntahan ng 29 billion na pera na umikot ay si Hong Yang Yang, na brother ni Michael Yang. So in other words, yung Pogo at yung drugs ay makikita natin may interrelation. Sumentro ang investigasyon ng AMLAC at NBI sa Empire 999 Realty Corporation na pagmamay-ari ni Ong, isang kumpanyang nakarehistro sa Binondo, Manila na kalaunay napag-alaman na hindi totoong tenant sa registered business address nito. 2023 kasi nang masabat ang nasa 530 kilos worth of shabu na may kabuuang halaga na 3.6 billion pesos sa warehouse ng kumpanya sa Mexico, Pampanga. Sa panahong ito, wala na ring business permit ang Empire 999 sa naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, nagkaroon ng at least 147 unusually large bank transactions ang Empire 999 mula October 2015 hanggang October 2023.
Aabot ang kabuuang halaga nito sa mahigit 1.7 billion pesos. Isang malinaw na discrepancy raw ito sa financial capabilities ng kumpanya na mayroon lamang 2 million pesos worth of authorized capital stock at 125,000 pesos worth of paid-up capital stock. Dagdag pa ng AMLAC, tila nadaragdagan na hanggang 10 million pesos ang working capital ng kumpanya taon-taon mula 2015 hanggang 2022. Kahit na mula 2018 hanggang 2022, aabot lang sa halos 858,000 pesos ang recorded net income nito sa buong 5 taon. Natuklasan din daw sa financial investigations na mula 2015 hanggang 2022, aabot sa 281.9 million pesos ang in-cash at check deposits na natanggap ng Empire 999. Isang bagay na hindi iniulat ng kumpanya sa kanilang mga naging audited financial statements o AFS. Hindi rin daw iniulat ng Empire 999 sa kanilang AFS ang kanilang acquisition ng 30 real properties na makikita sa Bulacan, Pampanga, Cabanatuan City, Parañaque City, kabilang na ang warehouse kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng shabu noong 2023. Ayon sa AMLAC, tila front lamang ang Empire 999 at iba pang kumpanya na konektado kinaong para i-facilitate ang proceeds ng mga illegal na droga. Kaugnay nito, highly possible din daw na sa perang ito galing ang bank accounts, real properties at motor vehicles na naitala ng AMLAC. Kasalukuyang humaharap si Ong sa mga reklamong kaugnay ng falsification of public documents at violation ng Philippine Passport Act dahil sa paggamit nito ng peking Philippine passport. Huli siyang na-monitor na umalis ng bansa noong October 2023 gamit ang isang Chinese passport. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Anti-Semitism daw at hindi terorismo ang dahilan na nangyaring pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Paliwanag ng sandatahang lakas, malaking misrepresentation na sabihing hotbed of terrorism ang Pilipinas, lalo na't neutralize na umano ang malaking bahagi ng mga itinuturing na terrorist group sa bansa. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Muling itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na hotbed ng terorismo ang Pilipinas matapos maiugnay sa mga suspect na nagtungo muna sa Davao City bago ang malagim na Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia. Ayon kay AFP Rear Admiral Roy Trinidad, anti-Semitism ang mas angkop na termino kaysa terorismo. Sa Sydney, Australia, during the Hanukkah Festival, targeting Jews. So this is an anti-Semitism act, not a terrorism act. Ano pa kakaiba nun? Anti-Semitism is a view of hatred towards a particular race or people for this particular issue against the Jews. Anti-Semitism could use terror actions. Now, just because yung na-involved doon ay dumaan sa Pilipinas, it doesn't mean na dito sila na-radicalize. Radicalization will take years. It will not happen in 27 days. 16 na katao ang nasawi sa pamamaril sa Hanukkah Festival sa Sydney. Ang Hanukkah o Jewish Festival of Lights ay ipinagdiriwang ng mga Hudyo mula December 7 to December 15 bilang pagkilala sa religious freedom ng mga ito laban sa mga Greko higit 2,000 taon na ang nakalilipas. Nangyari ang pamamaril bago matapos ang Hanukkah Festival noong December 14. Kaya pagdidiin ng AFP, may motibo sa likod ng pamamaril ng 2 suspect. Taliwas umano sa terorismo, may partikular na target ang anti-Semitists, hindi gaya ng mga terorista na walang pinipiling tao. Paliwanag ni Trinidad, sa tagal niyang nagmo-monitor ng terrorist groups, kailangan daw ma-radicalize muna sa dahas ang mga terorista para makapanakot ng mga tao. Kaya naman imposible umano na nagawa ng mag-amang suspect ang magsanay sa Pilipinas sa loob lang ng 27 days. Kung noong unang panahon daw na may presensya pa ang Abu Sayyaf at ibang mga organisasyon sa Mindanao, angkop pa na tawaging hotspot ng terorismo ang rehiyon. Pero ngayon, na-neutralize na ang kalakhang pagkilos ng mga grupo, malaking misrepresentation daw ang iugnay pa ang bansa sa terorismo. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Ipinagutos ng Court of Appeals ang pagtanggal sa pangalan ni dating Negros Oriental Governor Bride Henry Teves mula sa resolusyon ng Anti-Terrorism Council na nagtalaga sa kanya bilang terorista. Ayon sa CA, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng ATC at Anti-Money Laundering Council dahil walang sapat na probable cause sa pag-designate kay Teves bilang terorista at sa pag-freeze ng kanyang mga ari-arian. Sinabi ng korte na pawang hinala lamang ang testimonya ng mga umano'y saksi at walang personal na kaalaman na si Teves ang nag-utos o nagplano ng mga krimen na ibinibintang sa kanya. Dahil dito, binaligtad at pinawalang bisa ng CA ang mga kaugnay na resolusyon ng ATC at inatasan ang tuluyang pag-delist sa pangalan ni Teves. Si Teves ang kapatid ng nakakulong na si former Congressman Arnie Teves. Dahil sa patong-patong na kaso, kabilang na ang pagpaslang kay former Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kinwestiyon ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni FPRRD, ang resulta ng medical exam ng kanyang kliyente. Batay kasi rito, kayang tumayo ni Duterte sa paglilitis at naiintindihan din ang mga kaso laban sa kanya. Sabi ni Kaufman, hindi pwedeng basihan ang findings ng medical experts dahil may detalye dito na hindi nagtutugma. Nananawagan ang kampo ni Duterte ng isang pagdinig para raw linawin ang konklusyon ng medical panel. At kaugnay niyan, makakausap natin ang legal counsel ng EJK victims, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Good evening to you, Attorney. Magandang gabi, Ann. Attorney, there were observations filed by both the prosecution and the defense. Siguro doon muna tayo sa prosecution's observation. Can you break this down for us? Well, on the part of the prosecution and the victims, so tatlo sila actually, yung prosecution at saka victims ay kumbaga sumasang-ayon dun sa sinabi ng mga legal experts at kumbaga sinusuhayan na talagang kaya ni Duterte based on facts na tumayo o harapin yung kaso laban sa kanya. At kahit pa sinasabi ng defense, ang sabi niya ay meron kasing may minor discrepancies, may tanong tungkol sa extent of the kumbaga condition of Duterte. Karamihan kasi dito ay redacted kaya hindi natin masabi specifically, pero kung ano't ano man, meron daw extent of the condition. Hindi niya sigurado, sabi ng isang expert, pero nagbibigay daan ako dito sa isang expert na mas alam ito. Tingin ko ito yung geriatric psychologist na tumingin kay Duterte kasi ito ay kumbaga medical expert na ang expertise ay tumingin sa matatanda sa kanilang psychological health. Kaya ultimo, ang sinasabi ng depensa ay, ito medyo magkaiba ang kanilang opinyon. Pero kung sa amin, hindi ganun kalaki ang diferensya at sa totoo, lahat sila pare-pareho ang conclusion na una, kayang maintindihan at masundan ni Duterte ang kung anong mang mangyayari sa korte. Pangalawa, kaya niyang harapin sa lagin, i-contest yung charges laban sa kanya. Kung may nirereklamo, kaya niyang mag-voice out ng kanyang defense and certainly kaya niyang magbigay ng instructions sa kanyang defense counsel kung paano haharapin ito. Ultimo, fit to stand trial. Kaya ang panawagan namin doon sa judges na final say patungkol dito ay i-affirm na fit to stand trial si Duterte at i-reset na, i-reschedule ang confirmation of charges hearing. But the Duterte camp is contesting yung recent medical exam. They are saying that there are certain inconsistencies. Can you tell us more about this, Attorney? Well, the inconsistencies turn out to be minor details. One is, again, the extent of the condition. I would say this would pertain to his memory. Almost all of them say that there is some form of memory loss. One says it's only short-term memory loss. Kumbaga, nakalimutan kung saan naiwan yung damit, saan naiwan yung gamit. Yung isa naman sabi, oo, may short-term memory loss, pero yung matagal nang nangyari, naaalala niya yan. Kaya kahit pa sabihin natin na
may pagkaulyanin na, hindi ganun kalala para makalimutan niya yung nangyari, particularly noong panahon ng war on drugs. Kaya sabi nung parehong experts, kung ang tatanungin, kaya ba niyang harapin ang charges? Kaya. His lawyers, FPRRD's lawyers are saying na magiging problema itong short-term memory loss. Halimbawa, kung in court, maaalala niya yung certain evidences, pero pagkadating daw sa time na comparing one evidence against another, baka hindi na niya ito maalala. Do you think this is possible? And hindi ba ito nakikitang concern by the doctors who have evaluated FPRRD? Well, it is. It would be a concern if his short-term memory affects his, kumbaga, long-term memory. But then, his defense will be able to build their case for over a long period of time. Second, the source of information will not only be Duterte. There are others who may be willing to come forward, and in fact, the prosecution in the course of their investigation have submitted, I think, around 5 pieces of exculpatory evidence. Kumbaga, ang ICC, medyo stricto yan eh. Kunin ang lahat ng impormasyon at kung may impormasyon na natalisod na nagpapawalang sala kay Duterte, kailangang ibigay sa defense. Kaya kung ako, partida yon para sa kanila. Ilang buwan na ang nakalipas para maghanda siya ng depensa niya. At in the course of trial, ang mauuna naman ay prosecution. Kaya hindi kailangan na kaagad-agad depensahan niya ang sarili niya kapag may nagsalitang witness. May proseso po ito, kaya para sa akin, yung una yung proseso, tapos pangalawa yung tamang paghahanda nila ang makakapag-alleviate, makakapagpagaan itong issue sa short-term memory loss. Tamang paghahanda lang talaga. The findings of this medical evaluation, gaano ito kabigat para sa magiging desisyon ng pre-trial chamber? Well, I would say it would compose about maybe 50% of the decision. But of course, I wouldn't know that for the judges. But if I were a judge and the issue calls for a factual finding, ang tanong, meron ba yang problema sa pagkakaintindi? Meron ba yang problema sa pagsasalita o pag-communicate? Meron ba yang magiging problema na hindi niya mahahanda ang kanyang depensa? Mukhang sa akin, the facts should speak for itself. As a judge, I would say that they should be also able to appreciate, or it would have been best if they were able to see Duterte himself. The only time that they were able to appreciate for themselves the demeanor of the suspect was during the initial hearing. He, I would say, lost the chance to have demonstrated whatever infirmities he had during the previous hearing. Kung maalala po natin, nagpatawag kasi yung, appeals chamber ito. Yung appeals chamber nagpatawag ng open court hearing o pagbabasa ng desisyon patungkol doon sa interim release. Hindi po siya nagpakita. Attorney, if 50% ang sa independent panel of expert, what would make up yung other 50%? Of course, the observations of the prosecution, defense, and then the victims. Especially for the defense, and you're right, you've been quoting from the defense observations. I would have to take in all their information that they've submitted. Kung meron bang pagkakamali ba, and yung experts, meron ba silang hindi natignan, because the defense would be certainly on their toes as to what is the actual condition of the suspect. But I mean, me looking at all the information, I think the defense has already submitted everything, including some initial medical information, which they submitted in part for the interim release and for the fitness to stand trial. Ang medyo pareho kasi yung batayan. Ang sinasabi, palayain nyo na po muna si Duterte at kumbaga, i-dismiss ang kaso dahil hindi na siya okay. In fact, dito sa fitness to stand trial, sa competency issue, natalo na sila doon sa interim release. Hindi pinayagan ito nung nakaraang buwan.
inuulit nila yan dito sa fitness to stand trial dahil ang hiling nila habang hindi pa napagpapasyahan itong competency ay dapat palayain siya. Hindi pa ito, kumbaga, pinapansin ng judges dahil nga may nauna ng desisyon na kumbaga, hindi siya qualified to be released. Attorney, the Duterte camp is now requesting for an evidentiary hearing to test itong findings ng medical evaluation. Is this necessary? What are your thoughts on this? I don't think it's necessary. In the previous hearings, in the previous proceedings involving fitness or competency issues, there was no evidentiary hearing held. In the sense that the experts were just able to submit their reports, and that's it. It's up for the judges really to appreciate. At this point, the judges have everything on hand. The only remaining question is, hindi nga sa kung sinong paniniwalaan pero kung ano ang bibigyang bigat. Kaya madali lang naman to na issue, lalo na kung sinasabi ng eksperto, wala namang ganun kalalang sitwasyon. At ang isang punto pa nga namin, iba sabi fitness to stand trial. Pinoint out ito ni Judge Flores Liera. Trial nga, hindi pa tayo magta-trial. Nasa pre-trial stage tayo. Kaya we should proceed with the pre-trial hearings, which is precisely the confirmation of charges, and then proceed with maybe fitness to stand trial when trial starts. In any case, nandito na tayo, pero for us, it is imperative that the confirmation of charges hearing be rescheduled as soon as possible. Attorney, what people want to know is, if in the eventuality he is found to be unfit for trial, ano ang mangyayari? Hindi po siya basta-basta palalayain, kung yun po ang sinasabi. At pangalawa, hindi po siya basta-basta lalong-lalo na pauuwiin. Ang Dutch government, ang ICC, sa pakipag-ugnayan sa Dutch government, ay gagawa ng paraan para kumbaga maaksyonan ang kanya or matugunan ang kanyang sitwasyon. Katulad ng tinatawagan natin institutionalization, pagdala siguro sa kanya sa ospital, sa isang dementia village, sikat dyan ang Netherlands. Sa pagpapauso nila niyan, isang self-sustaining kumbaga village for dementia sufferers. Kung sakaling yun ang kanyang punto. Pero it will be institutionalization rather than outright release. So hindi pala siya basta-basta ang ibabalik sa Pilipinas if this happens? Certainly, no. The thing is, merong problema kumbaga, yung suspect, yung akusado, kaya dapat i-address yon. And the proper way to address that would be to seek medical attention. The other part of this issue is, so paano kung nadala na siya sa ospital? Paano kung maging okay siya doon? The ICC treats this condition, yung fitness to stand trial, this circumstance, as dynamic rather than static. Ngayon, posibleng hindi ka okay. Pero kung kunyari, medyo ginamot ka o natulungan ka na iba yung sitwasyon mo, baka maging okay ka na. Kaya dynamic. They will check the situation of the detained every 120 days. So yung medical check-up will be regular henceforth if he is found unfit to stand trial. Ang punto din kasi dito, this is someone who has been accused of grave, heinous crimes. Why? Simply release them out into the public when they can and they might be a threat to public order. With the confirmation hearing still pending, Attorney, what is the key timeline that you expect from the ICC? Well, January is the month where I am expecting the decision on the fitness to stand trial. Unfortunately, the court is on recess now from December 12th up to January 5th. But coming back into 2026, when they go back to their offices, they will be confronted with all these submissions. I'm hoping that they have a decision within that month, January. The confirmation hearing, hopefully within the first quarter,
and then trial proper by the end of the year. Okay, maraming salamat sa iyong oras. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Salamat, Ann. Ingat. Kapapasok lang na balita, naglabas na ng search warrant laban sa Ion Hotel sa Baguio matapos umanong tumangging magbigay ng access sa CCTV footage at iba pang dokumento kaugnay kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sa Ion Hotel umano nag-check-in sina Cabral at ang kanyang driver noong Huwebes, ilang oras bago matagpo ang patay ang dating opisyal. Ayon sa Ion Hotel, sinusunod lamang nila ang Data Privacy Act para maprotektahan ang mga guest na nag-check-in sa kanilang hotel. Pero willing naman daw silang makipag-cooperate sa mga otoridad alinsunod sa proper legal channels. Tila hindi raw patas ang naging last-minute changes ng DPWH sa kanilang budget proposal ayon kay former Finance Undersecretary Shelo Magno. Bukod kasi sa mga biglaang pagbabago, dapat din daw may pruweba muna na mapupunta ang pera sa tamang proyekto. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Pinuna ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang isa sa naging mainit na usapin sa bicameral meeting ng Kongreso para sa 2026 national budget. Matatandaang na-postpone ng ikatlong araw sana ng BICAM noong December 8 matapos tawagin ng Senado ang proposed DPWH budget na deadlock. Bago ito, umalma si Dizon sa posibleng budget cuts umano ng DPWH at nagkaroon ng last-minute appeal na ibalik ang tinatayang 54 billion peso deduction sa budget, bunsod ng pagpapababa ng Construction Materials Price Data o CMPD. So, surprisingly, last minute, they want to restore 45 billion pesos. So, for me naman, you can even look at how DPWH's level of efficiency in implementing these projects. Hindi rin naman yan 100%, diba? So, I think it's kind of unfair for a last-minute adjustment. And that's what the senators thought. Yeah. That's what. Ani Magno, hindi simple ang hinihinging karagdagang budget ng ahensya. Anya, wala pang napatutunayan ang DPWH, lalo na't wala pang napakukulong na anya'y big fish na sangkot sa flood control scandal. Actually, alam mo, ito lang pagdududa kasi when I heard 10,000 projects will be affected if we don't give this 45 billion additional budget. What are these 10,000 projects? I really want to see the list, diba? But are we asking too much from Secretary Vince, who took the post in the middle of this controversy? I think that's the rigor that we have to expect from secretaries if they're asking billions of pesos of Filipino money. Paalala ni Magno, dapat patunayan ng DPWH sa taong bayan na mapupunta sa tamang proyekto ang kaban nito. Bukod sa pagpapanagot, dapat din daw na magkaroon ng aktwal na mga pagbabago ang ahensya sa mga proseso tulad ng pagpapagawa at pagtukoy ng mga proyektong paglalaanan ng pera. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Ilang araw bago ipasa ang enrolled bill ng 2026 national budget, sang-ayon si Bicol Saro Representative Terry Redon kay Senate President Tito Soto na kung magkaroon man ng isang reenacted budget, hindi ito masyadong malaking kawalan kung ilang araw lang naman. Hindi kasi nasunod ang deadline ng Bicameral Conference Committee, kaya bago matapos ang taon, may kulang-kulang 2 araw na lang si Pangulong Bongbong Marcos para aralin ang budget bago pirmahan. Well, I don't think we should entertain any thoughts of the President not signing the budget because I guess by the 29th, it will be ratified and the President will still have, I think, around 2 days to actually sign it. He can sign it even if it's a holiday. So hopefully we don't have a reenacted budget. But in the event that the President would want a little bit more time to actually study the budget, tingin ko hindi naman magiging problema yung ilang mga araw na dagdag. Matatanda ang sinabi ng Malacanang na kung kinakailangang hindi magbakasyon ang Pangulo, maaral lang ang budget ng maayos, gagawin naman ito. Mariinding pinanindigan ng palasyo na ayaw ng Pangulo sa isang reenacted budget.
Approve sa mga TNVS driver ang bagong memorandum ng LTFRB. Sa ilalim daw kasi ng fixed pickup fare scheme, mababawi kahit bahagya ang kanilang pagkalugi. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Malaking ginhawa raw para sa TNVS drivers ang bagong polisiya ng LTFRB kung saan kasama na ang pick-up location sa fare computation. Ayon kay TNVS Community Philippines spokesperson Lisa Redulla, malaki ang maitutulong nitong maibsan ng gastusin sa krudo ng mga TNVS driver. Dahil matagal na umanong libre ang pick-up services ng mga TNVS. Ang pinakamahalaga po sa amin is tuloy-tuloy po yung pakikipag-usap sa atin ng gobyerno, no, at saka ng ating mga regulators especially. And masaya po kami sa naging turn of events, no? And naging matiwasay po lahat ang buong proseso. Ayon sa LTFRB, layo ng nasabing polisiya na i-align ang komputasyon ng pamasahe sa totoong halaga ng ginagastos ng TNVS drivers at masigurong available ang mas maraming rides sa mas maraming lugar. Ayon pa sa TNVS Community PH, malaki rin ang maitutulong ng bagong fare system upang maibsan ng lugi bunsod ng pagpapababa sa surge pricing. Hindi naman po kalabisan is makapag-uwi lang po ng disenteng kita nang hindi naman masyadong pagod na pagod ang katawan at nagawa rin po ng maayos yung hanap buhay sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mananakay, especially on peak hours po. Ito po ay pang-engganyo lang naman po para masiguro natin na especially on peak hours na meron po tayong mga enough supply na naka-online. Pinasalamatan naman ng Grab Philippines ang LTFRB sa naging desisyon nito. Lalo't matagal na umano nilang ipinararating sa mga otoridad ang hinaing ng partner drivers nito, lalo na pagdating sa pick-up sa mga pasahero. Dagdag pa ng Grab, importante umano itong paraan para matulungang makabawi sa lugi ang drivers dahil sa traffic at iba pang concerns sa kanilang partner drivers. May tips ding ini-endorse ang TNVS community para sa mga mananakay na maaaring makaranas ng mahabang booking times ngayong holiday rush. Hinihingi lang po namin ang pangunawa ng ating mga mananakay na sana po kung medyo natatagalan po ang ibinok niyong sasakyan sa pagpunta kung saan po kayo pipick upin, mapagpasensya lang po sana tayo dahil hindi naman po natin ginugusto din yung bigat ng traffic sa mga ganitong panahon. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Ramdam na ang holiday exodus sa mga bus terminal. Sa PITX, tuloy ang dagsa ng mga pasaherong pauwi ng probinsya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. 5 araw na lang ay Pasko na. Kasabay ng napipintong December 25 ay ang unti-unting paglobo ng pilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Parte ng paghahanda ng pamahalaan ay ang paghigpit ng seguridad sa terminal. Isa-isang inamoy ng mga K9 unit ang mga pumapasok na bagahe sa terminal entrance points. Binubuksan din ang bag ng mga pasaherong nakapila papasok sa terminal at kinukumpiska ang ilang prohibited items tulad ng matatalim na bagay. Hindi na rin mahulugang karayom ang boarding pass sa second floor ticketing booth 1 and 2 dahil blockbuster ang pila ng mga walk-in passenger. Punuan naman na ang regular trip pa Bicol at fully booked naman na ang biyahe pa Cagayan de Oro. Kaya ang ilang mga pasahero inagahan na ang pagsadya sa terminal upang hindi maubusan ng biyahe. Ayaw kumalit kasi sir, mahirap na kasi malayo pa sa amin tapos fully booked pa ba yung bus. Nag-land trip kasi mahal yung ticket ng aeroplano at yung barko, fully booked lahat. Tapos dito na lang yung last option ko sir, yung land trip. Base sa huling pagtataya ng PITEX, nasa 41,000 hanggang 186,000 na ang bilang ng mga bumabiyahing pasahero sa terminal simula kahapon. Dahilan para magdagdag ang PITEX ng nasa 3 bibiyahing bus araw-araw o katumbas ng 20 kabuuang bilang ng mga bus. Maliban sa mga puno ang terminal, ramdam na rin ang pamumuo ng traffic congestion sa EDSA, bagay na patuloy na tinutugunan ng Department of Transportation.
Ngayong Sabado rin kasi ang ika-7 araw ng 12 araw na libreng sakay sa MRT Line 3. Libre ang sakay ngayong araw para sa mga umabiyahing kababaihan. Samantalang bukas naman ang libreng sakay para naman sa lahat ng pamilya. Okay naman po. Hindi nga namin in-expect na free ngayon kasi ngayon lang ulit kami sasakay. Kaya nagulat kami na free pala. Sa gitna ng Christmas exodus ngayong weekend, paalala ng Metropolitan Manila Development Authority ay huwag sumakay sa mga kolorom at panatilihing tangkilikin ang mga lehitimong terminal alang-alang sa kaligtasan ng mga pasahero. Planuhin po natin ang ating pagbiyahe. Yung may dala sasakyan, make sure na nasa kondisyon nyo yung masasakyan. At mag-ingat po sa pagmamaneho at makakarating naman din po tayo para ma-spend po natin yung holidays with our family na safe and happy. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Muling nagsagawa ng Parol Lantern Festival ang Filipino-American community sa San Francisco, California. And they used this year's event to not only celebrate the holidays but to also call for immigrant rights. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Henny Espinosa. Malamig man ang gabi, naging mainit naman ang pagtangkilik sa ika-23rd year ng Parol Lantern Festival sa San Francisco, kung saan ipinamalas ang kulturang Pilipino ngayong Pasko. Inilunsad ito ng community leader na si MC Canlas at ng Filipino-American Development Foundation dahil nakita nila ang pangangailangang dalhin ng makulay na tradisyong ito sa Soma, Pilipinas, Filipino Heritage District. It's both longing and belonging, and that's what immigrant population usually care for. They're longing of their homeland, but they can make their homeland in their new land. Ang tema ngayong taon ay Makibaka. Let's come together and know that our DNA, our people have always had resilience. I learned this deep fighting spirit of the Filipino community and it's just so amazing. Makibaka! Akmang-akma itong temang ito dahil nalulunod umano sa korupsyon ang kanilang inang bayan. Kulong na yan, mga kurakot! Ano naman sa nangyari ngayon, talagang makulong na yung mga dapat makulong. At mabawi lahat yung perang pagpipri sa mga ari-arian nila. Sa edad ko ngayon, anong tawag nito, 81 na, hindi ko naranasan na nagkaganon ng Pilipinas. Hanggang nakalis na ako doon ko nasubukan na parang wala na yung dignidad ng ng mga Pilipino. Nakikibaka din sila para sa mga karapatan nila bilang Filipino immigrants at para sa mga serbisyong kailangan ng komunidad. To continue to watch for our program and also guide our community so we can continue fighting for the Filipino language program. Each yarn strand represents a student, a family member, a community partner staff. Alone, it is very fragile, but together, woven together, it's strong enough to face hardships. We're like pearls, you know? No matter like what adversity we have, we manage to conquer it. Ayon kay Raquel Redondias, isang Community Hero Awardee, patuloy na nagsasakripisyo ang mga Pilipino para sa kanilang mga pamilya at sa kanilang inang bayan. We don't get the recognition that we deserve. We don't get the protection that we need. Ang Parol Lantern Festival ay isang palatandaan na kahit sa gitna ng dilim, ang katatagan ng Pilipino ay patuloy na magniningning. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, San Francisco. All hail to the kings and queens of Southeast Asia. Philippine team wagi sa men's at women's basketball sa 33rd SEA Games. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas Flyover. Green and go ang mga sasakyan sa northbound at southbound lanes.
Lumapag na sa bansa ang Airbus A350-1000, ang pinakabagong upgrade sa long-haul fleet ng Philippine Airlines. Alamin natin kung ano ang kaya nitong ihandog sa mga pasahero sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio live. Just, what makes this aircraft special? Nakalapag na nga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dito sa Parañaque City ang kauna-unahang Airbus na A350-1000 ng Philippine Airlines sa Southeast Asia. Major upgrade ito ng Philippine Airlines dahil pinalitan nito ang mga lumang long-haul fleet ng pinaka-advance na wide-body technology. Nag-depart mula sa Toulouse, France ang nasabing eroplano 7:28 p.m. France time nitong Biyernes o 2:28 yan kaninang madaling araw sa oras ng Pilipinas. Dumating naman ito sa NAIA Terminal 1 ng 4:43 nitong hapon kung saan halos 14 na oras ang biniyahe nito. Ang Airbus A350-1000 ay may kakayahang lumipad ng 9,000 nautical miles o 16,700 kilometers. Ibig sabihin kaya nito ang mga ultra-long range flights papuntang North America. Partikular dyan ang mga flights papuntang Canada, Seattle, San Francisco at Los Angeles. Mas mataas din ang efficiency nito dahil gawa ito sa high-performance carbon fiber fuselage na mas magaan at mas matipid ito sa fuel kumpara sa mga dating modelo. Kaya kayang-kaya nitong lumipad sa pinakamahabang ruta nang hindi na kailangang mag-stop over para mag-refuel. Meron din itong 3 travel classes, ang business, premium economy at economy kung saan mayroon itong 382 seating capacity at mayroon ding full aircraft connectivity. 5 pang Airbus ang nakatakdang ma-deliver sa susunod na taon at target nitong maipadala lahat by 2027. And kanina nasaksihan natin mismo yung paglapag ng Airbus A350-1000 sa Bay 23 ng NAIA Terminal 1 na sinalubong ng 2 water cannon salute. Maraming salamat, Just Ignacio, nag-uulat live mula sa Parañaque City. Naghakot ng medalya ang Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games. Ang Gilas Pilipinas na iuwi ang double gold sa basketball. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Ginawa ng Team Philippines na isang ganap na medal-making masterpiece ang Biyernes sa 33rd Southeast Asian Games. Mula sa mga makasaysayang unang ginto hanggang sa pagpapatuloy ng mga domination in specific sports, huling inukit ng mga Pilipino ang kasaysayan sa iba't ibang laro. Sa men's basketball, naghari ang Gilas Pilipinas men sa kabila ng lahat ng hamon matapos ipagtanggol ang kanilang korona sa men's basketball. Sa pamumuno ni Coach Norman Black, nanatiling matatag ang koponan kahit naharap sa isang malaking eligibility crisis bago pa man sumiklab ang torneo. Bilang host nation, pinatupad ng Thailand ang mahigpit na panuntunan laban sa mga naturalized players at sa mga hindi sumunod sa FIBA guidelines ukol sa passports bago mag-16 na taong gulang. Ngunit sa kabila nito, hindi nagpatinag ang Gilas. Sa biglaang pagbabago ng lineup, pinamalas ni Coach Norman Black ang kanyang kahusayan sa pagbuo ng koponan mula sa pag-recruit ng mga batikang manlalaro hanggang sa paghubog ng isang sistemang nakatuon sa disiplina at sakripisyo. Ang resulta, isang maikli pero matinding paghahanda na puno ng come-from-behind wins tungo sa laban para sa ginto. Right now it ranks number 1. This is the most recent one and this has been a really difficult journey. You guys don't really realize. I know I shut down the media a little bit and I didn't talk because every time I would say something, it seemed like the organizing committee would change the rules. So I decided I wasn't going to mention anything publicly anymore because if they're using our information against this thing. So I rank it number 1 right now. No question. Sa gold medal match, tinalo ng Gilas Men's ang host Thailand 70-64 matapos ang isang strong end-game attack. Leading the charge for Gilas is Jamie Malonzo na naglista ng 17 points and 12 rebounds. All of my teammates believed in me. I think I had 0 points at half of it, so just be able to bounce back from that and find a way, keep scratching, bring back this piece of gold and defend
the Philippines team did a few years back, it's special. So just finding ways to fight away. That's really what the Philippines is all about. Sa mga huling segundo ng laro, pinamalas ni Robert Molik ang kanyang katatagan sa mga clutch free throws na nagselyo sa panalo. Sinundan pa ng kanyang night-night gesture sa harap ng home crowd. Ang sarap na feeling ng gano'n. Konti kami. Konti yung Pilipino dito. Mas malakas pa rin yung goals nila. So, sarap na feeling. One championship, one team. Hindi lang kami nag-gold. Pati yung women's. Kasi ibang Pilipino na gold. Sarap na feeling na lahat tayo nag-champion. Lahat tayo dito nag-champion. Yun yung best experience ko sa akin. Lahat tayo nag-champion dito, hindi lang isa, lahat tayo Pilipino. Kabilang sa mga pinakamatitingkad na tagumpay ang muling pag-angat ng women's basketball. Muling pinatunayan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang tapang at tibay ng loob. Wagi ang Gilas Women kontra host nation Thailand, 73-70 sa gold medal match na ginanap sa Mini Butor National Stadium. Tinapos ng Pilipinas ang torneo na may malinis na 4-0 record, ang ikatlong gintong medalya nila sa last 4 editions ng Biennial Meet. Dinaan ng Gilas ang laro sa depensa, lalo na sa last part ng laro. Kabilang ang isang crucial block ni Casey De La Rosa at isang free throw ni Chuck Cabinwin para kunin ang panalo. Sa likod ng tagumpay na ito ay si Coach Patrick Aquino na muling ginabayan ang koponan sa pamamagitan ng disiplina, tiwala at isang sistemang nakasentro sa kolektibong lakas. Mga haliging nagbalik sa Pilipinas sa tuktok ng women's basketball sa rehiyon. Mas sweeter to kasi we're out hindi tayo sa country natin. Ito yung talagang pinaghirapan nila ng brother. It was a tough game. It was talaga swertihan na. Sa boxing, muling umalingaw ang pangalan ni Yamir Felix Marshall sa Southeast Asian Games. Matapos ang tatlong matitinding round, si Neil Yohani Marshall ang panalo laban sa Indonesia na si Michael Mosquita 4-1 sa men's 80 kg final. Ang Tokyo Olympics bronze medalist ang naghatid ng nag-iisang gintong medalya ng Philippine boxing team, ang kanyang ikalimang SEA Games gold. Ito, medalya nito, hindi ko na ito in-expect eh. Kasi sabi ko sa sarili ko after Paris Olympics, focus na ako sa career ko. Pero kahit ganun pala yun nasa isip ko, ganun yung nasa yung mindset ko, yung loob ko, yung puso ko, ay gusto pa rin mag-represent sa bansa natin. Samantala, bagamat hindi pinalad sa ginto, ipinamalas din ni Ira Villegas, J. Brian Baricuato at Hara Flint ang matinding tapang at dedikasyon, mga silver medals na sumasalamin sa lalim ng talento ng Philippine boxing. Isang araw ng kasaysayan, tapang at karangalan para sa Team Philippines habang ipinagpapatuloy nila ang makasaysayang paglalakbay sa 33rd Southeast Asian Games. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay ng POC Media para sa Billionaire News Channel. Ilang araw na lang bago ang Pasko, ano kaya ang Christmas wishes ng ilan sa ating favorite celebrities? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni BNC anchor Matteo Guidicelli. Rain or shine po, nandito ang ating mga kababayan to celebrate Christmas. Few more days until Christmas po. At kasama natin si Eman Pacquiao, Dr. Vicky Bello, Hayden Ko at marami pa pong ibang mga artista nandito to celebrate Christmas. Christian, what is your Christmas wish to all our kababayans? Peace, prosperity, and a lot of love, especially for the Filipino family. Director Well, magandang hapon, magandang umaga po. Ano pong Christmas wish nyo para sa ating mga kababayan this 2026? Christmas wish, you know, talagang matagal na nating hinihiling a progressive country. Ang tagal na niyan. So, and lahat dapat ng tao maging masaya this Christmas, magsama-sama tayo, togetherness. What's your prayer for the Filipino people this Christmas? Like the government will become less corrupt. Okay, let's pray for that, Scarlett, all together, and then we can do this all together, right? Yeah, we can pray spiritual renewal for our country. I think we can still make it great. Let's make it great. Let's continue believing, and Merry Christmas to the both of you. Maraming salamat po. Christmas wish ako para sa inyo. Ano yan, brother? A little baby. This 2026 will be very prosperous for them. I
I know everyone has may mga goals and may mga dreams. Sana naman marami silang dreams. Na kahit isa lang dun sa mga marami nilang dreams matupad this 2026. Alright, kasama po natin si Eman Pascual mismo. Nandito tayo sa BGC. Congratulations on all your success. What's the fighting plans? May mga plano ba tayo bumalik sa our continuing boxing for 2026? Yes, after this po, next week, we're actually focusing on training na po. Christmas wish ko po is be happy, content of what you have. Always pray to God and, enjoy and bond with your family. Are you entering showbiz full time? Not yet because I'm still focusing on boxing. I just wish that God guide me to my boxing journey and to my artistry. Nice. We wish you all the best, Emma, and we're here to support. This has been Mateo Guricelli for Billionario News Channel. Merry Christmas and a Happy New Year. Mahigit 48,000 na Tomasians ang nakisaya sa taunang Paskuhan sa Espanya. Bukod sa performances mula sa OPM favorites, tampok din ang engranding fireworks display. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ng ating campus correspondent, Gabriel Oliveros. University of Santo Tomas sa ginanap na annual Grand Paskuhan Concert nitong Biyernes. Sa kabila ng malakas na ulan, libu-libong Tomasians ang nagtipon sa campus grounds para sa taunang concert na minamarkahan ang papalapit na Pasko at pagkakaisa ng Tomasian community. Iba't iba ang tema ng Paskuhan taon-taon. For 2025, sumentro ang festivities sa temang Light Among Us, Hope Through Us, sumisimbolo sa importansya ng diwa ng Pasko sa kabila ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Coronel, ligtas at matagumpay na naisagawa ang Paskuhan Concert kahit pa hinarap nito ang masamang panahon. Tampok naman sa programa ang performances mula sa iba't ibang student performers at OPM artists tulad ng popular girl group Beanie, Ben and Ben, Amiel Sol, Zach Tabudlo at Rob Daniel. Yes, I definitely enjoyed it kasi it's my first and last and I'm glad na I spent it with friends. Ako also, na-enjoy ko din naman siya despite the rain na sobrang nakakahaggard. Pero regardless of it, sobrang saya, sobrang fun nung mga performances and nung mga singers, especially Ben and Ben. Oh my God. We cried. Nagtapos naman ang concert sa isang fireworks display. Ang Grand Paskuhan Concert ay parte ng Christmas festivities ng Universidad kasama ng UST Christmas Concert at Agape bilang parte ng solid Tomasian community culture. Para sa Agenda Weekend, Gabriel Oliveros, University of Santo Tomas. Nakakamiss naman yon, partner. Kasi Tomasian ako ghosted. And nung nag-aaral pa ako, many years back, lagi ako nag-a-attend nung Paskuhan. Tradition yan para sa mga Tomasians. Importante talaga yan. Ako kasi hindi ako nag-a-attend ng mga festivities na ganyan. I just stay at home. Masaya! Tingnan mo, kahit na umuulan, nakita natin talagang they are still happy and festive and celebrating, di ba? Kahit maulan, tuloy ang Pasko. And speaking of Pasko, 5 days to go before Christmas! At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.